Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Unang-una po sa lahat ay nais ko pong magpasalamat sa inyo at nabigyan ninyo ng pagkakataon, oras at panahon na basahin ang aking kwento sa dami ng nasulat sa inyo. Isa po ako sa mga mapalad na nabigyan ng pagkakataon. Binabati ko po kayo at sa mga tagapakinig ng magandang araw. Ako po ay sumulat sa inyo para maibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Na nagkaroon po ako ng lakas ng loob at inspirasyon na sumulat sa inyo dahil sa mga tinatampok niyo pong istorya. Kaya nais ko din po na ibahagi ang aking kwento. Araw-araw ko pong sinusubaybayan ang inyong programa, mapa sa bahay o sa trabaho man. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hero. 35 years old na ngayon at isang Japanese Pinoy na nagwo-work dito sa Caloocan. Papa Dudut, nagsimula po ang kwento ng aking love life nang makilala ko si Emil, na kasalukuyang aking boyfriend. Nagkakilala po kami ng dahil sa tropa niya na nakipag-textmate naman po sa aking pinsan na nasa probinsya. Nakiusap naman sa akin ang aking pinsan na alamin ko daw kung sino yung nagte-text sa kanya sa kadahilan ng taga Cavite lang daw at isang barangay lang daw kami. Inalam ko po yun, Papa Dudut. Kinuha ko yung number at tinext ko subalit walang response kaya dead man na lamang ako. Pero lumipas ang ilang araw at biglang may nag-text sa akin na unknown number. Nagtanong po sa akin kung bakit daw ako nag-text sa number niya. Papa Dudut, nagpakilala si Emil sa akin. Kasama siya sa tropa ng pinsan ko. At dahil doon ay agad kong sinabi yon sa pinsan ko. Pero lumipas na ang ilang araw ay sobrang bored ko po, kaya tinext ko si Emil. At yun na nga, doon na nagsimula ang lahat. And to make the story short, nanligaw si Emil sa akin at naging kami noong May 10, 2008. Pero dahil sa nag-aaral pa ako noong mga panahong iyon, ay inilihim ko muna sa mga magulang ko na may boyfriend na ako dahil paniguradong tututol sila sa amin. Ayos ka lang ba, babe? Tanong sa akin ni Emil habang nakasakay kami sa isang pampasaherong bus ng gabing yon. Bagamat nangihina ay agad naman akong sumagot sa kanyang katanungan. Oo, medyo nahihilo lang ako ng kaunti. Ganun ba? Sumandal ka dito sa balikat ko. Kung gusto mong umidlip ka muna, totally, malayo pa naman tayo. Suhestyon niya sa akin. Sige, salamat babe. Sabi ko naman habang isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Naamoy ko naman ang kanyang suot na damit at natuwa ko. Dahil kahit na ilang oras kaming namasyal ay na-maintain pa rin niya na maging mabango. Bakit hindi ka pa umiidlip? Tanong niya sa akin nang mapansin niyang hindi pa ako umiidlip. Hindi pa ako inaantok at gusto ko lang sumandal sa mga balikat mo. Tugon ko naman sa kanya. Naging masaya ka naman ba ngayon sa lakad natin ngayon? Usisa pa niya sa akin. Siyempre naman, kasama ko kasi ang pinaka-love ko natutuwa kong wika. Babe, sigurado ka ba talaga na ayaw mong ihatid kita sa bahay ninyo? May pag-aalala ang tanong niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko kaso alam mo naman ang sitwasyon natin. Hindi ba? Sagot ko sa kanya. Kapag nakita kasi siya ng pamilya ko ay siguradong malaking gulo. Pero paano ka? Nahihilo ka pa naman. Alangan naman na hayaan kitang umuwi ng ganyan. Baka mapahamak ka pa. Gabi pa naman. Naintindihan ko naman ang pag-aalala ni Emil sa akin. Kaso'y iniingatan ko na huwag malaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon namin. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Kaya ko pa namang umuwi ng mag-isa. Emil, alam ko nag-aalala ka para sa akin pero maniwala ka. Wala na tong hilo na ito. Kaya ko to, paninigurado ko sa kanya. Hero, kailan mo ba ipapakilala ako sa pamilya mo? Gusto ko na kasing maging legal tayo at saka aminin ko sa iyo na medyo sawa na ako sa patago-tago nating relasyon pag-amin niya sa akin. Napabangon ako sa pagkakasandal sa kanyang balikat at napatingin ako sa kanya. Teka, ibig sabihin ba niyan, Emil? Ayaw mo na akong karelasyon? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Malungkot kong tanong sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kompronta ni Emil sa akin. Sawa ka na kamo sa akin
Meaning kong nasaktan ako ng todo sa sinabi niyang sawa na siya. Samantala ay huminga naman ng malalim si Emil bago niya pinaliwanag ang kanyang sinabi. Okay, siguro mali ako ng pagkakasabi pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Mahal kita at hindi ako nagsasawa sa'yo. Nagsasawa lang ako sa sitwasyon natin. Hero, kailan ba tayo magiging malaya? Kailan ba natin magagawa yung mga gusto natin nang walang inaalalang makakakita sa atin? At saka kung tutuusin, wala naman tayong dapat itago. Mahal kita at malinis ang intensyon ko sa'yo. Handa akong patunayan yan sa mga magulang mo, Hero. Kaso Emil, pagkatapos ay nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy. Hindi mo kasi naintindihan. At alin naman ang hindi ko maintindihan doon? Balik naman sa akin ang aking boyfriend. Babe, nauunawaan naman kita kung ayaw pa ng mga magulang mo na magka-boyfriend ka. Pero isipin mo rin ha, nasa hustong gulang ka na. Alam mo na kung anong makakabuti sa'yo. Alam naman siguro ng mga magulang mo na karapatan mong magmahal at mahalin. Hindi mo pa kasi kilala ang mga magulang ko. Kung alam mo lang kung gaano katapobre ang pamilya ko lalo na sa mga magulang ko. Kaya nga ipapakilala mo ako sa kanila, Hero. Walang kaso sa akin kahit na hindi ako tanggapin ng mga magulang mo. Handa ko namang ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo. Pangako naman niya sa akin. Kaso sa tingin mo ba may magagawa tayo kung sakaling paglayuin nila tayo? Alam ko ang kaya nilang gawin. Emil, nag-aalala kong sabi sa kanya. So ganito na lang ba tayo? Nung una ay hindi ako nakaimik sa sinabing yon ng boyfriend ko. Kung sa bagay ay may punto naman siya. Aminin kong ayoko na rin yung nagtatago ng aking feelings sa harapan ng mga kakilala at kapamilya ko. Emil, hindi naman habang buhay ganito tayo. Magiging malaya din tayo pero hindi pa sa ngayon. Hanggat nasa poder pa ako ng mga magulang ko, hindi ko magagawa ang gusto ko. May katapusan din ito, Emil. Kaunting tiis na lang. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Bagamat nakita ko ang lungkot at kaunting frustration sa mga mata ni Emil. Ano pa bang magagawa ko? Dahil sa mahal kita kaya handa akong magtiis at maghintay. Wika na lamang niya sa akin. Papadudot, sinikap namin ni Emil na itago ang aming relasyon sa mga magulang ko hanggat kaya namin. Ngunit totoo talaga ang kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako nang kumprontahin ako ng aking mayamang ina. Hanggang kailan mo isesekreto sa akin yung pakikipagkita mo ng palihim dyan sa boyfriend mo? Galit na wika sa akin ng aking ina. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Paano niyo po nalaman? Curious ngunit kinakabahan kong tanong sa kanya. Mayaman ako, Hero. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong gawin ang lahat. Pagmamalaki ng aking ina. Napabuntong hininga na lamang ako at saka sarkastikong nagtanong sa kanya. So what's up? Ano naman po ang nadiskubre ninyo sa akin? Mabilis namang sumagot ang aking donyang ina. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, unahin mo muna ang pag-aaral mo bago yung paglalandi mo. At saka kung magkaka-boyfriend ka lang, bakit hindi pa yung ka-level natin, yung kasing yaman natin, hindi yung kung sino-sinong lalaki ang gagawin mong boyfriend. Mabait si Emil, ma. Oo, maaaring hindi po siya kasing yaman natin pero may dignidad siya. Malinis ang kanyang pagkatao. Pagtatanggol ko naman sa aking boyfriend. Malinis ba ang pagkatao? Yung nanggaling sa sirang pamilya? Tanong pa niya. Ma, hindi kasalanan ni Emil kung sira man ang pamilya niya, wika ko. Ngunit nagpatuloy pa rin ang aking ina sa pangmamaliit kay Emil. High school graduate lang ang lalaking yan. Vendor lang sa kalsada ang tatay niya. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa'yo. Ikaro, siyang pipiliin mo. Siguradong maghihirap ka lang. Mag-isip-isip ka naman sana, anak. Tandaan mo, sa buhay ngayon, utak na ang pinapaandar. Hindi ang puso, sabi pa niya sa akin. Huwag niyo po akong itulad sa inyo, ma. Oo nga't maaring utak ang pinapaandar ninyo pero ang tanong ay masaya ba kayo sa buhay ninyo ngayon? Balik ko naman sa kanya na siyang kinagalit niya. Huwag mong iligaw ang usapan, Hero. Ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ako. Basta't hanggat nandito ka sa poder ko, ako ang masusunod. Yon ang huli niyang wika sa akin bago siya nagbanta na kapag hindi ko hiniwalayan si Emil,
tatanggalan daw niya ako ng mamanahin. Ayun na nga, Papa Dudut. Ayaw ng mga magulang ko kay Emil kasi nga hindi siya katulad namin na mayaman. Isa kasing executive sa Dubai ang aking ama, habang ang ina ko naman ay Pinay at isang mayamang negosyante. Samantala, sa akin nakafocus ang kanilang atensyon dahil only child lamang ako. Kung kaya't gawardiyado ako sa kanila. 24,007. Papadudot hindi naging madali ang relationship namin. Me and him against the world. Kung ito man ang relationship namin. Lalo pa at pinatatag ang aming relasyon nang dumating ang isang mabigat na problema. Samantala isang araw ay nabalitaan kong nasa ospital si Emil dahil napagtripan daw itong bugbugin ng mga lasenggo sa lugar nila. Kaya dali-dali akong pumunta doon para dalawin at alamin ang kalagayan ng aking boyfriend. Emil, sobra akong nag-alala sa iyo nang mabalitaan kong na-ospital ka. Kumusta ka na? Ano na ang lagay mo? Nag-aalalang wika sa kanya. Mabuti naman ako. Medyo masakit lang ng kaunti ang ulo ko. Pero huwag ka nang mag-alala pa. Kaya ko to. Malayo sa bituka itong natamo ko. Paniniguro ni Emil para mawala ang pag-aalala ko sa mga nangyari. Sinong gumawa niyan sa'yo? Hindi ko alam, babe. Napagtripan lang ako ng mga lalaking tambay doon sa lugar namin. Nakainom yata sila. Basta ang alam ko, bumibili lang ako ng soft drink sa tindahan tapos bigla na lamang nila akong sinugod. Sagot naman ng boyfriend ko. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabihin niya sa akin na ligtas na siya ayon sa doktor na sumuri sa kanya bago ako dumating. Salamat naman at walang nangyaring masama sa iyo, Emil. Basta promise mo sa akin magpapagaling ka kaagad ha. Kasi hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa iyo. Ang sabi ko pa sa kanya. Promise, hero, magpapagaling ako. Ayaw ko kasing nakikitang nag-aalala ang girlfriend ko. Pagkatapos noon ay niyakap ko ang aking boyfriend at inihiga ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hero, palagi mong tatandaan, kaya ako nabubuhay dahil sa iyo. Hindi bale nang may mangyari sa akin, huwag lang sa iyo. Basta babe, hindi ko papabayaan ang sarili ko para naman hindi kita makitang malungkot. Magpapalakas ako ng katawan dahil tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa iyo na hindi kita iiwanan. Ang sabi pa niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut, ako ang nag-alaga kay Emil habang nasa ospital siya. Nag-file ako ng 2-day vacation leave para mapagtuunan ko siya ng pansin para sa mabilisan niyang paggaling. Samantala, noong mga panahong yon ay pinagkatiwala muna ako na tumira sa aking tita na katulad din namin ay isang mayaman at isa siya sa mga tutol kay Emil para maging boyfriend ko. Bisita mo na naman yung boyfriend mo, sarkastikong wika niya sa akin. Tumawag pa naman sa akin ang mama mo mula Batangas. Tinatanong kanya kung nagtitino ka na ba. Ang sabi ko, hindi ko mapigil yan sa kakalapit mo dyan sa boyfriend mo. Sa boyfriend mong hampas lupa. Wika niya. Tita, ano ba kayo? Huwag niyo naman pong pagsaritaan ng ganyan ang boyfriend ko. Saway ko sa kanya. Teka, bakit ba sobra ang pagtatanggol mo dyan sa boyfriend mo ha, hero? May pag-uusig na tanong niya sa akin. Kasi naman po, tita, para kayong si mama, masyadong mapanghusga. Big deal sa inyo masyado kung mayaman o mahirap yung nagiging boyfriend ko. Siguro nga po hindi pinanganak si Emil na mayaman na katulad natin. Pero wala akong dahilan na nakikita para hindi ko siya mahalin pagtatanggol ko sa aking desisyon. Marami akong narinig na balita tungkol dyan sa boyfriend mo ha. Kaya nabugbog yan kasi balita ko na nanghihingi raw ng babae yang si Emil. Nagulat naman ako nang marinig ko ang sinabi ng aking tiyahin. Ano? Teka tita, kanino nyo ba nalaman yan? Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Hindi na mahalaga yon kung kanino ko nalaman. Ang importante nalaman ko ang tunay na ugali ng boyfriend mo. Masyadong madumi ang pagkatao ng lalaking yan. Babala pa niya sa akin. Tita naman, sinungaling ang nagsabi niyan sa inyo. Hindi nang hihingin ang babae si Emil. Pinagtripan po siya ng mga lalaking tambay sa lugar nila. Kung gusto nyo may photocopy ako ng blotter ni Emil sa barangay. Basahin nyo at nang malaman ninyo ang totoo, wika ko sabay abot sa kanya ng photocopy ng blotter. Akin na nga, naiinis nitong wika sabay kuha ng inabot ko. Ano?
Tama po ba ako? Mali kayo ng iniisip kay Emil. Samantala'y binalik sa akin ng tita ang hawak niyang kopya ng blotter ni Emil. Hindi ako naniniwala dito. Pwede siyang magsinungaling sa blotter? Katwiran pa nito. Sa puntong iyon ay nainis na ako. Ay naman, ang hirap sa inyo. Mas pinaniniwalaan ninyo yung mga chismis kaysa doon sa katotohanan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit na totoo pa yung sinabi niya sa blotter, hindi pa rin magbabago ang katotohanang hindi magiging mabuting impluwensya sa iyo ang hampas lupang yan. Sabi pa niya na lalong nagpagalit sa akin. Kahit na ano pang sabihin ninyo ni Mama, hindi ko pa rin hihiwalayan si Emil diin ko. Ay nako, kahit kailan talaga black sheep ka talaga. Bumalik ka na nga doon sa mama mo sa Batangas para wala na akong sakit ng ulo, demand niya sa akin. Sige po tita, kung yan ang gusto ninyo, aalis na po ako dito. Naiinis kong wika, sabay walk out para mag-impake. Papadudot, sumama ang loob ko noon sa tita at mga kamag-anak ko dahil ayaw nilang maniwala sa mga sinabi ko. Patuloy nilang pinapasama ang imahe ni Emil kahit na hindi naman totoo. Kaya dahil doon ay nagpasya na lamang ako na lumayo sa kanila at sumama na ako kay Emil. Nako, Hero, pagpasensyahan mo na ang bahay namin ha. Medyo may kaliitan kumpara sa bahay ninyo. Nahihiyang wika ng ama ni Emil. Okay lang po Mang Berting, ang sabi ko sa matanda. Nagpatuloy siya sa pag-inform sa akin tungkol sa kanilang bahay. Iisa lang ang kwarto ng bahay namin at nandun yung mga nakababatang kapatid ni Emil. Doon din ako natutulog. Pasensya na kung sa sala lang. Sa sala ka lang namin patutulugin, pero kasama mo naman si Emil. Ayos lang po sa akin. Kahit saan po ako matulog, madali naman po ako makatulog eh. Bale, pinaghanda ko naman kayo ng kulambo at katol para hindi kayo lamukin na dalawa. Basta Hero ha, feel at home. Sabi pa niya sa akin ni Mang Berting na magiliw sa akin. Salamat po Mang Berting sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa bahay. Wika ko ng pasasalamat sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at muling nagsalita. Itay na lang ang itawag mo sa akin. Total naman ay kasintahan mo ang anak ko. May palagay naman ako na kayong dalawa na ni Emil ang magkakatuluyan. Sabi pa niya na siyang nagpangiti lalo sa akin. Nako Itay, magdilang anghel sana kayo. Ang wika naman ni Emil. Huwag po kayo mag-alala Itay, kahit na anong mangyari. Si Emil lang po ang mamahalin ko. Pangako ko sa ama ni Emil. Nako, napakaswerte pala ng anak ko sa iyo. Pahabol pa ng matanda. Nako hindi po. Ako po ang swerte sa anak ninyo kasi mabait, masipag, at saka talagang mahal na mahal ako ng anak ninyo. Puri ko naman kay Emil. Basta, Hero ha, kung may kailangan ka pa sabihin mo lang sa amin. Emil, ikaw na ang bahala sa girlfriend mo. Ang sabi ni Mang Berting bago ito tumungo sa kwarto para matulog kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ni Emil. Samantala, sabay na kaming nahiga ni Emil na magkayakap. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa noo habang ako naman ay iniisip kung anong magiging reaksyon ng aking mga magulang sakaling malaman nila na tumuloy ako sa bahay ng boyfriend ko. Ayos ka lang ba Hero? Tanong sa akin ni Emil. Iniisip ko lang si Tita Mila. Sa mga oras na ito alam kong sinabi na niya kay mama na wala na ako sa bahay nila. Hindi kaya magalit ang tita mo sa ginawa mong paglaya sa bahay niya? Nag-aalalang tanong ni Emil sa akin. Hindi siya magagalit kasi in the first place siya naman ang nagpalaya sa akin. Actually blessing in disguise na rin kasi masyadong mabunganga si tita. Ang ingay. At least dito ay magkakaroon ako ng peace of mind. Kwento ko. Narinig kong huminga ng malalim si Emil. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Hindi ka palalayasin ng tita mo kung hindi dahil sa akin. Hindi magagalit ang buong angkan mo sa iyo kung hindi ko kasalanan. Wala kang kasalanan, Emil. Pagtatama ko sa kanya. Ayun nila sa akin, Hero. At kahit kailan ay hindi nila ako matatanggap para sa iyo. Malungkot niyang wika. Agad ko namang pinakalma ang kanyang kalooban. Huwag mong isipin yun, babe. Ano nga yun kung ayaw nila sa'yo? Tandaan mo na hindi naman silang girlfriend mo kundi ako. At kahit ano pang sabihin nila, kahit na may kumakalat pa na chismis laban sa'yo, sa'yo pa rin ako maniniwala. Galit na siguro yung mama mo ngayon. Hindi na ako takot kay mama. Bahala siya kung magalit siya.
Basta ang alam ko'y wala akong ginagawang masama. Baka Emil, matagalan pa ako bago ko kausapin ang mga magulang ko. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa kanila hanggang ngayon, pag-amin ko. Hindi kita masisisi kung magtanim ka ng sama ng loob sa mama mo. Muli akong huminga naman ng malalim para mailabas ang bigat na nasa loob ng dibdib ko. Ever since, malayo naman ang loob ko sa kanya. Sinubukan ko nang lumapit pero siya mismo ang nagbigay ng dahilan para lumayo ang loob ko sa kanya. At saka never niya akong inalagaan. Puro yaya ko lang ang nag-aalaga sa akin. Sa totoo lang, Emil, mas matutuwa pa ako kung yung yaya ko na lang yung totoo kong nanay kesa kay mama, wika ko. Akala ko kapag mayaman masaya na sa buhay. Nagkakamali pala ako. Tumango ako bilang tugon. Oo, Emil, kahit na sayo na ang lahat ng pera sa mundo, kung wala namang taong nagmamahal sayo, hindi ka rin magiging masaya. Sabi ko pa sa kanya habang inaalala ang masasalimuot kong experiences bilang isang anak mayaman. Papadudot tumira ako pansamantala kay Emil habang nagpapalamig ako ng ulo at para makalayo na rin sa intriga at pandidikta. Noong mga panahong kasi iyon ay nawalan ulit ako ng trabaho. Pero hindi nagsawa ang pamilya ni Emil na tulungan ako. Tinuring nila ako na parang tunay na kapamilya at labis ang pasasalamat ko doon. At sa ilang araw ng pamamalagi ko roon, hindi ko may tatanggi na nakaramdam ako ng kaunting inggit kay Emil kasi masaya sila sa piling ng ama nila. At kahit na mahirap sila ay nakukuha pa rin nilang maging masaya kahit sa maliit na bagay. Minsan tuloy ay naiisip ko na mukhang ako pa ang dapat nakawaan dahil kahit na lumaki ako sa isang mayamang pamilya at marangyang pamumuhay ay hindi ako naging masaya sa buhay ko. Tama nga ang kasabihang hindi mabibili ng pera ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Papadudot, tumira ako kina Emil para maranasan ko naman sa buong buhay ko ang maging malaya at hindi naman ako nagkamali sa pagpili ng desisyon kasi naging masaya naman ako sa piling ng boyfriend ko. Pero alam ko na matatapos ang kasiyahang ito kapag pumasok na sa eksena ang mga magulang ko lalo na ang nanay ko. Samantala, isang araw ay ginising ako ni Emil para mag-almusal. Sa hapag ay nakita ko ang mga kapatid, tatay at lola ng aking boyfriend na masayang inalok ako na sumalo sa kanila. Nagpaunlak naman ako. Tinapa, kamatis at sinangag na kanin lamang ang ulam nila. Ibang-iba sa nakasanayan kong almusal sa bahay tulad ng pancakes, bacon, hotdog, fish and chips. At pag nasa Pilipinas si Papa ay hinahainan niya ako ng masasarap na pagkain na Japanese at English breakfast. Pero ayos na sa akin yon. Kasi kahit kaunti lamang ang nasa ibabaw ng mesa ay masaya naman ang lahat na kumakain. Na-realize ko tuloy na sana'y pinanganak na lamang ako sa pamilyang simple lamang ang pamumuhay. Nang sa ganon ay nararamdaman ko na ang kasiyahan na hindi ko naranasan sa pamilya ko ngayon. Sa kabilang banda habang nag-aalmusal ay biglang nag-ring ang cellphone ko at magalang akong nagpaalam muna sa pamilya ni Emil para kausapin ang caller. Nang makita ko naman ang screen ng phone ko ay nakita kong si mama pala ang tumatawag. Nagdesisyon na lamang akong sagutin yon para alamin kung ano naman ang reklamo o panlalait ang maririnig ko sa kanya. Teka, bakit po ba kayo tumawag ha? Naiirita akong tanong kay mama nang binungad niya sa akin ang malulutong na mura. Talaga bang sinusubukan mo akong magalit, hero? Gagawin mo talaga ang lahat kahit na lapastanganin mo ang sarili mong ina. Makasama mo lang ang hampas lupang mong nobyo. Galit na wika ng aking ina sa kabilang linya. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga pong pagsalitaan ng hampas lupa si Emil. Kung tutuusin, mas tao pang kumilos si Emil kesa sa inyo. At saka hindi porket mayaman kayo may karapatan na kayong manlait ng kapwa. Sumabog na ako ng mga sandaling yon. Sinabi sa akin ng tita mo na dinala mo ang lahat ng gamit mo. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla na akong sumingit. Aba, natural ma. Dadalhin ko po talaga yon kasi mga gamit ko yon, ang sabi ko pa. Samantala, hindi nagpatinag ang aking ina sa paninigaw sa kabilang linya. Ibalik mo ang lahat ng gamit na dinala mo diyan sa bahay ng hampas lupa na yan. Kasi kung hindi mo ibabalik yan ay palalabasin ko sa barangay na ninakaw mong lahat yon. Pwede kong bawiin yon lalo na't yung boyfriend mo lang ang siguradong makikinabang diyan.
Ang sabi pa nito. Ma, alam nyo ngayon ko lang na-realize na napakaganid ninyo. Sige, ibabalik ko po sa inyo ang lahat ng gamit na ibinigay ninyo sa akin. Ang wika ko habang nanginginig na sa galit. Aba, dapat lang. Total pasaway kang anak. At saka alam kong matagal mo nang gustong sumama dyan sa lalaking yan. Pwes, wala kang dadalhing gamit kahit isa. Sarkastiko nitong balik sa akin. Okay, fine. Isasauli ko yun sa inyo. Walang sobra, walang kulang. Yun na lamang ang sinabi ko para tigilan na niya ako sa panggugulo sa buhay ko. Huwag mo kong kalabanin, Hero. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Alalahanin mong marami akong pera. Kayang-kaya kong sirain ang buhay ng nobyo mo. Para ba akong hindi anak niya? Kung pagbantaan niya ako, Papa Dudut. Sige ma, gawin nyo. Gamitin nyo ang pera ninyo para siraan kami ni Emil. Hindi ako natatakot sa inyo. Pero hetong tatandaan ninyo ha, kasusuklaman ko kayo habang buhay. Sinusumpa ko, galit na wika ko. Hindi ko naman namalayan na lumapit na sa akin si Emil. Siguro'y dahil narinig ng pamilya niya ang boses ko. Ngunit bago ko pa ibaba ang kanyang tawag, ay may pahabol pang pagbabanta sa akin ang aking magaling na ina. Pwes, sige sa akin. Sisiguraduhin kong babagsak kayong dalawa ng boyfriend mo. Papadudot lumipas ang araw, linggo at buwan. Naging tahimik na ang buhay ko at hindi na ako binubulabog ng nanay ko at payapa akong nanirahan sa bahay ni Emil. Aminin ko na doon ako nakaramdam ng kalayaang hinahanap ko. Hindi tulad noong nasa poder pa ako ng nanay ko na hindi man lang ako makalabas ng bahay nang kailangang may kasama siya palagi at kahit mag-apply ako ng trabaho ay kailangang kasama siya palagi. Nung una ay kaya ko pang tiisin yon pero dumating din ang panahon na sumabog na rin po ako. At oo, sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa bahay namin para magpakulong lang. Papa Dudut, akala ko ay titigil na ang mama ko sa panggugulo sa amin ni Emil pero nagkamali ako. Kumbaga kaya lang nanahimik si mama para mag-recharge lang. At nang makapag-recharge ay muli siyang nanggulo sa buhay ko. Hero, alam mo na ba? Tanong sa akin ang aking katrabaho at kaibigang si Bong. Alin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yung tungkol sa mama mo, tumawag kasi siya kanina dito. Kinausap siya ni Ma'am Jean. Inform niya sa akin. Lalo lamang ako nagtaka sa ginawang aksyon na yon ni mama. Ha? Bakit naman kakausapin ni mama yung supervisor natin? Ang balita ko, tumawag raw ang mama mo sa management at sa HR para pasibakin ka sa trabaho. Pagpapatuloy pa nito. Nanginig naman ako sa galit nang marinig ko yon. Ano? Talaga? Oo. Kay Ma'am Jean na rin mismo nang galing kaso nahihiya siyang sabihin sa'yo kasi baka mag-away kayo ng mama mo. Tapos ang narinig ko pa, handang magbayad ang mama mo kahit na magkano, matanggal ka lang daw sa trabaho. Kaso hindi ka naman matanggal sa trabaho kasi maganda naman ang performance mo. Hay, grabe naman yung mama mo no. Nakakagulat siya. Imbis na suportahan ka niya, kwento pa sa akin ng kaibigan ko. Bong, nakita mo si Ma'am Jean? Nasaan siya? Tanong ko. Hindi ko alam reply ni Bong sa akin. Kapag hinanap ako ni Ma'am Jean, sabihin mo na nag-CR lang ako. Tatawagan ko lang ang mama ko. Pakiusap ko. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa CR para doon kausapin ang aking ina. Ma, kailan po ba kayo titigil sa panggugulo sa buhay ko? Ang lakas naman ng loob ninyo na tumawag pa sa supervisor ko at sa management ng pharmacy para ipasibak lang ako. Galit na sabi ko sa aking ina. Ginagawa ko yun kasi gusto kong maging dapang-dapa ka na at hirap na hirap sa buhay mo. Gusto kong ma-realize mo na nagkamali ka ng desisyong piliin ang hampaslupang boyfriend mo kesa sa amin ng ama mo. Sagot sa akin ng aking ina. Lalo akong nagalit sa aking narinig. Ma, sa totoo lang, mas nagkakamali ako ng desisyon kung pipiliin ko kayong dalawa ni Papa. Bakit? Ginawa nyo lang miserable ang buhay ko. Ang malas ko at kayo pang naging mga magulang ko. Ang kapal din naman ang mukha mo, Hero. Masabi yan sa amin. Samantalang nakinabang ka sa amin ng papa mo sa mahabang panahon. Pinalamon ka namin at sinunod namin ang luho mo. Ginawa namin ang lahat para magmukha kang tao.
panunumbat pa nito sa akin. Pero kahit naman minsan ay hindi ko naramdaman sa inyo na minahal niyo ako. Ang lakas ninyong sumbatan ako samantalang ako na dapat ang manumbat sa inyo. Balik ko sa kanya. Wala kang utang na loob, sigaw nito sa akin. Hindi niyo ako minahal, ma. Pinaikot niyo lang ako sa mga palad ninyo. Ginawa niyo lang akong tao-tauhan. Anong utang na loob ko doon? Pagpapatuloy ko. Naging mahigpit ako sa iyo kasi ayaw ka lang naming mapariwara ka. Katuwiran naman niya. Agad ko namang kinontra. Ha? Talaga? Ayaw niyo akong mapariwara? Sa ginagawa niyong yan, lalo akong napapariwara. Ma, kung talagang mahal niyo ako, irerespeto ninyo ang desisyon ko. Kung talagang mahal niyo ako, tatanggapin ninyo si Emil para sa akin. Insist ko sa kanya. Hindi si Emil ang nararapat na lalaki para sa iyo, anak. Tingnan mo anong buhay ang ibibigay niya sa iyo. Wala. Napipilitan ka tuloy na magtrabaho dahil hindi ka niya kayang buhayin, diin pa niya. Kagustuhan ko pong magtrabaho. Saka pwede po ba? Hayaan niyo naman akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi yung palaging nakabuntot kayo sa akin. Ma, matanda na ako. May sariling pag-iisip na ako. Hayaan niyo naman po sana akong magdesisyon para sa sarili ko. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilang mapaiyak sa sobrang galit at panlulumo. How all these years? Nabuhay ako sa anino ninyo. Wala akong kalayaan. Ilang taon akong naging sunod-sunuran sa inyo. Nasasakal na ako, ma. Maawa naman kayo sa akin. Oo, maaring binigay ninyo ang lahat sa akin. Pera, karangyaan, pag-aaral. Pero hindi sapat yun, ma. Kailangan ko ng kalayaan. Sigaw ko. So ako pang pinapalabas mong masama nito? Ganun ba? Oo, tahasan kong sinabi sa kanya. Hero, bilang nanay mo, wala akong ibang hinangad kundi ang kabutihan mo. Nagawa ko yon kasi mahal kita. Gusto kong makita na maging maayos ang buhay mo. Paliwanag niya. Ma, wag niyo naman pong guluhin pa ang buhay ko. Nakikiusap na po ako sa inyo. Sa puntong yon ay sinabi ko yon sa kanya na may paggalang kahit na umiiyak na ako sa sobrang sama ng loob. Sige, madali akong kausap. Hindi na kita guguluhin pa. Pero kalimutan mong may mga magulang ka pa. Simula sa araw na ito, tinatakwil na kita bilang anak ko. Sigaw niya sa akin at sa tono pa lang ng kanyang boses, alam kong tototohanin niya yon. Sige, ma, gawin niyo po kung ano man ang magpapasaya sa inyo. Basta wag niyo na lang po kaming guluhin ni Emil. Tapos ang usapan, buong tapang kong sabi sa kanya. Papa Dudut, binubuhay ko po ang sarili ko hanggang sa ngayon dahil hindi ako makahingi ng tulong sa mga kakilala ko kasi pinagbantahan sila ng mama ko. Puwed pa roon ay madalas niya akong siraan sa mga trabahong pinapasukan ko. Kaya tuloy minsan ay napapaisip ako kung bakit may ganong klase ng magulang. Minsan ay napapaisip ako kung maiinis ako o magagalit sa buhay ko dahil sa mama ko. Papa Dudut, sa ngayon po ay masaya ako sa kung anuman ang meron ako. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero hindi ko rin alam hanggang ngayon kung magkakaayos kaming mag-ina. I try to reach out at nagpapakumbaba pero sila mismo ang lumalayo sa akin. Kaya nga sumuko na rin po ako at hinayaan ko na lamang ang tadhana kung pagbabatiin pa kami ng mga magulang ko. Ang masasabi ko lang sa mga taong nakakaranas ng ganito tulad ng sa akin, huwag kayong matakot na sundin ang sarili ninyo dahil kung alam mo na doon ka sasaya, hindi ka magsisisi. Sa ngayon kasi ay never akong nagsisi sa desisyon na ginawa ko. Alam ko ang tama sa mali at alam ko na dito ako liligaya sa piling ni Emil. Baka dumating ang time na pagsisihan mo kung bakit hindi mo sinunod ang puso mo at hindi mo maaaring balikan ang nakaraan. Besides, there is no harm on trying. Sometimes you should take a risk. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras at panahon sa pagbasa ng aking liham. Kung sakali man po na mapili ninyo na ma-upload ang kwento ko, ipaalam nyo naman po sa akin para mapakinggan ko at balang araw ay ipaparinig ko ito sa aking susunod na henerasyon hanggang sa pumuti na ang buhok ko, kumulubot ang balat at matandang-matanda na. Yung araw na yon at hindi na maalala ang mga nakaraan. At least may isang bagay na magpapaalala sa akin. Aalalahanin ko ito na naging parte po kayo ng aking buhay.
Lubos na nagpapasalamat, Hero.